Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Amor E. Andiay, ang susunod na maghuhulat. Tatalakayin natin sa araw na ito ay mga Europeyong bansa na nagkaroon ng kolonya sa Asya, ang kanilang paraan ng pagkukontrol at kung ano ang ibig sabihin ng feudalismo. So sisimulan po natin sa kung ano ang ibig sabihin ng kolonyalismo. So ang kolonyalismo ay isang pananakop sa isang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito sa isang mangungulon. Ito ay tumutukoy sa pagtatamo ng lupain upang matugunan ang layuning pangkomersyal at pangrelihiyon ng isang bansa. So kapag naririnig natin ang salitang pananakop, so ano ba o sino ang unang pumapasok sa isip natin? So malamang, ang pumapasok sa isip natin ay ang mga Espanyol, Kastila at mga Hapon. So yun yung tawag sa paraan ng kanilang pananakop, kolonyalismo. Pero siguro, nagtataka kayo kung ano ang pinagkaiba ng imperialismo at saka kolonyalismo. So ang pinagkaiba ng kolonyalismo sa imperialismo, ang kolonyalismo ay ang direktang pananakop ng mga dayuhan sa isang bansa upang mapagsamantalahan at kuhanan ng likas na yaman para sa kanilang sariling interes. Samantala, ang imperialismo naman ay hindi direktang pananakop na mismong bansa at hindi pisikal na paghihimasukan. Pagkus ito ay dinadaan sa mga polisiya, kultura at iba pang impluwensya sa isang maliliit na bansa. Ginagawa nila rin ito upang magkakamal ng kapital at lumawak ang kanilang kapangyarihan. Ang imperialismo rin ay ang tinuturing na huling level ng kapitalismo. Ito ay pinasimulan ng mga kumpanyang Europeo mula ika-14 hanggang ika-18 siglo. Ito ay nauwi sa labanang kolonyal ng mga bansang Europeo. Dumako naman tayo sa mga Europeyong bansa na nagkaroon ng kolonya sa Asya. So ang una ay ang Portugal, pangalawa, Espanya, pangatlo, Pransya, pang-apat, Orlando at ang panglima ay ang Britanya. So kung mapapansin natin dito, karamihan sa mga mananakop ay nanggaling pa sa iba't ibang bansa ng Europa. So parang ito na yung kanilang kinalakhan o kinasanayang gawain ang pagsakop sa iba't ibang bansa at pamunuan ito. Imperyong kolonyal ng Portugal. Unang nagtatag ng imperyong kolonyal sa ibayong dagat na pinangunahan ni Vasco da Gama. Sinalakay ang Indonesia na nakasakop sa isla ng Moluccas, ang tanyag na mga pulo ng mga pampalasa na mas kilala bilang Spice Islands. Sinalakay din ang China sa panahon ng dinastiyang Ming. Pinatupad ang policy of isolation kaya binansagan ng mga Chino bilang Ocean Devils. Si Rafael Perestellio ang unang bumisita sa China. Tinatag niya ang lungsod ng Macau na sentro ng pakikipagkalakalan. Nanatili itong kolonya hanggang 1999. Nakahuli-huli ang kolonya sa Asya na naging malaya. Si Francis Xavier ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Japan. Tinawag siyang Apostle of the Indies. So si Francis Xavier ay isang misyonaryo at co-founder ng Society of Jesus. So kung mapapansin natin dito, hindi kasali ang Pilipinas sa pananakop ng Portugal. So ang sunod ay Imperyong Kolonyal ng Espanya. Ang mga kolonya ng Espanya ay matatagpuan sa Pilipinas. Kinubkob ni Miguel Lopez de Legazpi ang bansa at ginawa unang kolonya ang Cebu, kasunod ang Maynila. Naging pundasyon ng relihiyong Katolisismo ang Pilipinas, subalit gaya ng Portugal, umabuso rin ang Espanya kaya't naghimagsik ang mga Pilipino matapos ang 333 taong pamumuno. So dahil sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, napilitan lumaban ang mga Pilipino upang ipagtanggol napakahabang panahon din ang pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas bago sila mapatalsik. So ito rin ang dahilan kung bakit mas maraming naninirahang Kristiyano sa Pilipinas kumpara sa ibang relihiyon. So dumako naman tayo
sa imperyong kolonyal ng British. Nagtatag ng kumpanya na tinatawag nilang British East India Company na namamahala sa pagkikipagkalakalan sa Asya. Sa simula, ang layunin kalakalan, subalit nauwi sa pagtatag ng imperyo. So parang paraan lang nila yung pagkikipagkalakalan para makahanap ng tiyempo at sakupin ang bansa. Ang pagbagsak ng Imperyong Mughal. So ang Imperyong Mughal ay isang imperyong Mongol na namuno sa kanyang malaking nasasakupang teritoryo sa karamihan ng subkontinenteng Indiano na dating kilala bilang Hindustan at ilang bahagi ng Afghanistan at Persia. Sa pagitan ng 1526 at 1707, naglaban ang mga British at mga French at nagwagi ang mga Briton sa pamumuno ni Sir Robert Clive. Naging kolonya ng British ang India sa loob ng 350 taon. Si Sir Robert Clive ay isang major at general o mas kilala bilang Clive of India. Siya rin ang unang British governor ng Bengal Presidency bago pa man siya naghari sa India. So dumako naman tayo sa imperyong kolonyal ng France. Itinatag ang French East India Company sa Pondicherry, India at pinamahalaan ni Francois Dupleix. Ito ang nag-ugat sa matinding labanan sa pagitan ng mga English at French. Natalo ang mga French subalit nagtayo pa rin ng kolonya ang French sa Vietnam. So si Francois Dupleix ay isang gobernador general ng French India at siya ang karibal ni Robert Clive sa pamumuno sa India. So kahit natalo ang French sa kanilang matinding labanan sa pagitan ng mga English, ay nagpatayo pa rin sila ng kolonya sa Vietnam. So dumako naman tayo sa paraan ng kanilang pagkokontrol. Meron silang dalawang uri ng pagkokontrol, ang tuwirang pagkokontrol at di-tuwirang pagkokontrol. Ang tuwirang pagkokontrol ay ganap na pinangasiwaan ng mga dayuhang mananakop ang bansa. Pinatalsik nila ang mga katutubong pinuno sa paniniwalang walang kakayahan ang mga ito na pamunuan ang sarili. Pinakaialaman nila hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi maging ang aspektong pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura ng kolonya. Gayon din ay pinalaganap nila ang kanilang kultura upang maimpluwensyahan ang mga katutubo. Halimbawa ng tuwirang pagkukontrol ay ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang pangalawa ay ang hindi tuwirang pagkukontrol. Pinanatili ang pangangasiwa sa bansa sa mga katutubong pinuno. Nanatili sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga dayuhan. May karapatan sila sa pagpapasya. Kontrolado naman ng mga dayuhan ang aspektong pangkabuhayan ng bansa tulad sa paglinang ng likas na yaman. Ito ay upang mapakinabangan ng mga dayuhang mananakop ang kolonya. Sa ganitong uri ng pagkukontrol, pinalagay na tinutulungan ng mga dayuhan ang mga katutubong pinuno upang matuto silang pamahalaan ang sarili. Halimbawa ng ganitong uri ng pangangasiwa ang ginawa ng Dutch East Asia Company sa Indonesia. Dahil binuo ang Dutch East India Company upang magtatag at mamahala sa pagkikipagkalakalan sa Asya na binigyang karapatang gumawa ng sariling salapi. So dumako naman tayo sa feudalismo. So ano nga ba ang feudalismo? Ano ang ibig sabihin ng feudalismo? So ang feudalismo ay sistemang feudal sa Europa. Isang sistemang pangmilitar at pangpolitika. Umiiral noong kalagitnaang panahon sa kanlurang Europa. Sa ilalim ng sistemang ito, ang lupaing pag-aari ng asendor o ang tinatawag na Panginoon ay pinagagamit sa kanyang tauhan na tinatawag namang mga basalyo, habang ang mga ito ay naglilingkod sa kanya. Isa itong sentralisadong pamahalaan kung saan isinusuko ng basalyo o taong alipin ang kanyang lupa sa isang Panginoon. Ang basalyo ang nagmamayari ng lupa, ngunit isinusuko niya ang lupang ito para sa kanyang seguridad. Noong unang panahon ng feudalismo, hindi sapat ang seguridad ng isang simpleng mamamayan. Tinawag na lief o pagnanasa ang lupang isinuko. Muli, ako po si Amor E. Andiay. Maraming salamat.